Good day, everyone. Welcome to our Students Online Advent Recollection. To start with, may I invite everyone to stand for an opening prayer to be led by Miss Joy Bernardo, CCF Coordinator of St. Michael Parochial School. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we embark on this Advent recollection, we come before you with open hearts and minds. In the stillness of this moment, we acknowledge the significance of the season, a time of awaiting the birth of your Son, Jesus Christ. Lord, grant us the grace to open our hearts and minds to the lessons of Advent. May the flickering candles symbolize the increasing light of Christ in our lives, dispelling darkness and filling us with hope. In the quietude of this recollection, help us to reflect on the meaning of Advent and the profound love that led you to dwell among us. As we embark on this journey of recollection, inspire us with the stories of faith that have been handed down through generations. May the narrative of prophets, angels, and shepherds resonate within us, reminding us of the miraculous events surrounding the birth of our Savior. Dear God, bless the students with discernment and understanding as they explore the rich tapestry of Advent. May the scriptures we encounter deepen our connections to your word and ignite a flame of faith within us. Grant us the wisdom to discern the true significance of this season amid the distractions of the world. In the stillness, we also bring before you our hopes, fears, and aspirations. May this time of reflection be an opportunity for spiritual growth and renewal. Strengthen our resolve to live in accordance with your will and empower us to be beacons of love and compassion in the world. Lord, we offer this recollection to you, seeking your guidance and grace. May your Holy Spirit be present, moving among us and transforming our hearts. As we continue in prayer, may the echoes of this sacred gathering resonate in our lives, leading us closer to the profound mystery of your love. In the name of Jesus Christ, our Savior. Amen. Saint Michael the Archangel, pray for us. Our Lady of Peace and Good Voyage, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. At this juncture, we will hear a welcome remarks coming from Mrs. Cynthia P. Dinoso, School Principal of St. Joseph Parish School. Good day, everyone. A warm and festive welcome to our student online Advent recollection. As we gather in the reflection during this season of anticipation, may the spirit of hope, peace, joy, and love fill our hearts. Let this time together be a meaningful journey as we prepare for the coming of light and celebrate the true essence of this special season. Thank you for joining us in this moment of contemplation and community. May this Advent recollection be a source of inspiration and renewal to all of us. God bless everyone. And to introduce to us our speaker for this recollection, may I invite Ms. Shereen Carigma, CCF Coordinator of St. Jerome Academy. A pleasant day to everyone. It is my distinct honor to introduce to you our esteemed guest speaker for today's Advent recollection.
This day will be noted as to be one of those rare and wonderful moments because of our guest speaker. His name echoes the essence of service, dedication, and compassion. He studied Bachelor of Secondary Education, major in music at Philippine Normal University, batch 2016. Passed in a licensure examination for teacher last 2019. He is one of the seminarians in Diocese of Antipolo, particularly a seminarian from St. Jerome Parish. He is a currently student of theology at the Immaculate Conception Major Seminary, Graduate School of Theology. It is with great joy and pleasure that I introduce to you our guest speaker for this afternoon. He is none other than Brother Johan Emmanuel R. Javier. Let's give him a virtual round of applause and welcome. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Ako si Brother Johan Emmanuel R. Javier, isang seminarista ng ating diocese, ang Diocese ng Antipolo. At sa pagkakataong ito, hayaan ninyong samahan ko kayo na magnilay, magdasal, at maghanda para sa panahon ng Adbyento, ang panahon ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Sana sa pagkakataong ito, makinig tayo at buksan ang ating puso at isipan upang bigyan ng pagkakataon ang Espiritu Santo na hipuin ang ating puso at kalooban. Tayo ngayon ay nasa panahon ng Adbyento, Advent season o panahon ng paghahanda o panahon ng pagdating ng Panginoon. Sa liturhiya, sa pagdiriwang ng simbahan, lalo na pag dumadalo tayo ng banal na misa, ang panahon ng Adbyento ay yung 4 na linggo bago ang Pasko. So ang Pasko ay December 25. Titingnan natin dyan yung 4 na Sundays bago yung Pasko. Ito yung mga Sundays of Advent o linggo ng Adbyento. So ngayong taon nakita natin December 3, December 10, December 17, at December 24. Yan yung Advent season o panahon ng pagdating ng Panginoon. At ang panahon ng Adbyento ay panahon ng paghihintay. Panahon ng paghihintay dahil nangako ang Diyos na darating siya. Sa Old Testament, sa Lumang Tipan, nangako ang Diyos na ipadadala ang Mesiyas, ang tagapagligtas sa bayan ng Israel. At nangyari ito noong isinilang ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang panahon ng Adbyento ay paghahanda sa paggunita, sa pagsasariwa natin nung kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit sa New Testament, matapos siya'y muling mabuhay, nangako din ang Panginoong Hesukristo na siya ay babalik muli. Diba, muli siyang nabuhay at umakyat sa langit, pero sabi niya, hindi ko kayo iiwan. Ipinadala niya ang Espiritu Santo at nangako din siya na siya mismo ay babalik muli. Kaya yung panahon ng Adbyento, paghihintay din natin ito. Ipinaalaala sa atin yung paghihintay natin sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Na tayong mga Kristiyano, hinihintay ng may pananabik, hinihintay ng may excitement. Subalit dahil darating nga ang Panginoong Hesukristo, ito rin ay panahon ng paghahanda. Kapag may bisita tayo, maghahanda tayo niyan. Kumari dadating yung classmate natin sa bahay kasi birthday mo. Kailangan lilinisin mabuti yung bahay. Kailangan ihahanda yung pagkain, baka magutom. Yan, pag may bisita,
naghahanda. Dahil darating ang Panginoong Hesukristo na higit pa kaysa sa sino mang bisita, kailangan din nating inihahanda. Hindi yung bahay natin lang, hindi yung pagkain, kundi ang ating sarili, ang ating kalooban. Kaya nga itatanong natin ngayong panahon ng Adbyento, tayo bagamat mga bata pa, nakahanda na ba akong tanggapin ang Panginoong Hesukristo? Nakahanda na ba ako na maging kaibigan ng Panginoong Hesukristo na nag-aalok ng kanyang pakikipagkaibigan sa akin? Yung panahon ng Adbyento na paghahanda sa panahon ng Pasko, hindi lamang panahon para mamili ng regalo, mamili ng bagong damit, bagong sapatos, bagong pantalon, kundi ito ay paghahanda rin ng ating puso, ng ating kalooban sa Panginoong Hesukristo na darating. Gugunitain natin yung kanyang pagsilang at alam nating darating sa wakas ng panahon bilang ating hari at tagapagligtas, pero darating din siya araw-araw sa buhay natin. Ngayon tingnan natin yung ilang mga simbolismo na nakikita natin tuwing panahon ng Adbyento. Lalo na sa simbahan kapag nagsisimba tayo tuwing linggo o kahit anong araw ngayong panahon ng Adbyento, makikita natin ito, yung korona ng Adbyento o yung Advent wreath. Yung Advent wreath, ito yung makikita natin na kulay green na nakapabilog. Tapos may 4 na kandila. Tingnan natin ano ba yung kahulugan nito. Bakit nito sinisimbolo yung panahon ng Adbyento at paano tayo matutulungan nito sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon? Una, yung Advent wreath, magandang maunawaan. Nakikita natin siya. Hindi lang sa simbahan kapag merong pagdiriwang ng misa, tas sinisindihan yan, di ba? Isang kandila kada isang linggo ng Adbyento. Pero may mga tahanan din na naglalagay ng Advent wreath na may kandila sa kanilang tahanan para sa kanilang mga bahay maipadama yung espiritu o yung diwa ng panahon ng Adbyento. Sa kanilang mga bahay, ginagawa ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Mapapansin natin yung kandila sa Advent wreath. 3 dyan ay violet o lila, kakulay ng sinusuot ng pari tuwing panahon ng Adbyento. Violet o lila. Tanda ito nung pagbabalik loob natin sa Diyos na bahagi ng ating paghahanda sa pagdating ni Jesus. Tayo bilang tao, lagi tayong may magagawang pagkakamali. Bagamat nagsisikap tayong maging mabuti, maging mabait, darating lagi yung punto na magkakamali tayo, nakakagawa tayo ng mga kasalanan. Pero itong panahon ng Adbyento ay ibinibigay sa atin ng pagkakataon upang magsisi, upang talikdan yung ating kasalanan, upang linisin yung ating kalooban para maging handa sa pagtanggap sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga kung tayo ay nakapangumpisal na at nag-First Communion na, inaanyayahan tayo ngayong panahon ng Adbyento, magkumpisal ulit tayo. Magkumpisal tayo, aminin natin sa Diyos, banggitin natin sa Diyos yung mga kasalanan natin, maliit man o malaki, at hihingi natin ng tawad para mas maging handa tayo sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naka-violet yung liturhiya. Yung paring nagmimisa, naka-violet. Yung mga kandila ng Adbyento, 3 doon violet din. Dahil pinapaalalahanan tayo
na kailangan nating magbalik loob. Kailangan nating magsisi sa ating mga kasalanan dahil ito yung magiging kalugod-lugod para sa Diyos. Yung malinis na kalooban, malinis na puso, ito yung tahanan na hinahanap ng ating Panginoong Hesukristo. Dito niya gustong mamalagi. Dito sa malinis na puso, sa malinis na kalooban, gustong manirahan, mamalagi ng ating Panginoong Hesukristo. Makikita din natin dun sa Advent wreath o sa korona ng Adbyento yung mga parang dahon na pabilog. Originally, ang ginagamit diyan ay hindi yung mga synthetic o yung mga plastic na dahon, kundi yung mga evergreen leaves. Pag sinabi nating evergreen leaves, ito yung mga dahon na hindi nalalanta, laging sariwa, laging fresh, laging kulay green, evergreen leaves. Sapagkat sumisimbolo ito sa walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa atin na kailanman ay hindi magbabago. Sumisimbolo yung kulay berde, yung kasariwaan ng mga dahon na ito ng pagmamahal ng Diyos na hindi magsasawa, hindi magbabago. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Bagamat minsan nagkukulang tayo, minsan nagkakaroon tayo ng kasalanan, hindi magbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya nga, maniwala tayong matutupad ang pangako ng Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako kahit minsan tayo nagkukulang, minsan tayo nagkakamali. At kaya rin pabilog yan. Makikita natin na pabilog yung Advent wreath dahil walang hanggan yung pagmamahal ng Diyos. Hindi yan matatapos. Ikot-ikot, ikot-ikot, walang dulo ang pagmamahal ng Diyos. Ganyan din yung pag-asa sana natin na bagamat tayo'y minsan nagiging mahina, minsan nagiging kapos, nagkakamali, umasa tayo sa walang hanggang awa ng Diyos. Yung berde, yung kulay green, simbolo din yan ng pag-asa. Ng pag-asa natin na hindi natatapos ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Dito naman tayo sa mga kandila ng Adbyento o Advent candles. Yung liwanag na dala ng kandila ay sumisimbolo sa liwanag na dala ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag wala ang Diyos, madilim. Kapag wala ang Diyos, mangangapa tayo, hindi natin alam kung saan pupunta kasi madilim. Ang Panginoong Hesukristo ang nagdala ng liwanag sa atin. Siya yung nagbigay ng direksyon. Kaya nga sa panahon ng Adbyento, isa-isa nating sinisindihan yung mga kandila, yung 4 na kandila. Isa-isang sinisindihan dahil ipinapakita sa atin yung liwanag na dala ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Isa sa mga paborito kong pagbasa tuwing panahon ng Adbyento, panahon ng Pasko na pala ito. Sa araw ng Pasko, yung pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, sabi doon, nakatanaw ng liwanag ang isang bayang malaon nang nasa kadiliman. Ang Panginoong Hesukristo, yung liwanag na ito. Ang Panginoong Hesukristo, kaya siya din yung liwanag na sinisimbolo nung bawat pagsisindi natin ng kandila ng Adbyento. Yung liwanag na dala ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Yung unang kandila na sinisindihan sa unang linggo ng Adbyento, ito yung
kandila na sumisimbolo sa hope o pag-asa. May pag-asa dahil may pangako. Umaasa tayo kasi nangako ang Diyos na darating siya. Nangako ang Diyos na ililigtas niya tayo. Nangako ang Panginoong Hesukristo na babalik siya. At dahil Diyos ang nangako, totoo ang pangako. Dahil Diyos ang nangako, siguradong matutupad. Kaya nga buong buo yung pag-asa natin. Bagamat naghihintay tayo, naniniwala tayong totoong matutupad ang pangako ng Diyos. Kaya yung unang kandila, kandila ng pag-asa. Yung pangalawang kandila ay sumisimbolo sa kapayapaan o peace. Dala din ito ng ating Panginoong Hesukristo. Siya bilang tinatawag ni Propeta Isaías na prinsipe ng kapayapaan. Panginoong Hesukristo yung nagdadala sa atin ng kapayapaan. Pero yung kapayapaan na dulot ng Panginoong Hesukristo, hindi lang dahil magkasundo kayo ng best friend mo, o hindi kayo nag-aaway nung ate mo o kuya mo, na friends kayo nung katabi mo sa school. Hindi lang ito walang pag-aaway na kapayapaan, pero ito ay kapayapaan dahil nagtitiwala tayo. Kapayapaan dahil alam natin na magiging maayos ang lahat. Payapa yung ating kalooban, hindi maligalig, hindi maingay. Payapa dahil buong buo yung pagtitiwala sa Diyos. Payapa kasi nakakatulog tayo tuwing gabi na naniniwala tayong gigisingin ulit tayo ng Diyos kinabukasan. Payapa dahil nagtitiwala tayo na Diyos ang bahala sa atin. Yung ikatlong kandila ng Adbyento, kung mapapansin natin ang ikatlong kandila ng Adbyento at sa ikatlong linggo ng Adbyento, ang kulay ng liturhiya ay hindi na violet, kundi pink or rose, kulay rosas. At ito ay nangangahulugan ng galak o joy. Sumisimbolo ang kandilang ito sa kagalakan na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. At itong joy o kagalakan, hindi lang ito simpleng pagsasaya, happiness, yung tawa ka ng tawa hanggang sumakit ang tiyan mo. Hindi yan ang kagalakan. Bagamat bahagi yan, maaaring bahagi ang kasiyahan natin, pero ang kagalakan na dulot ng Adbyento, na dulot ng pagdating ng Panginoon, ay kagalakan na kahit meron tayong mga isipin sa buhay, kahit meron tayong ilang dinadala o dinadamdam, alam nating nandyan ang Panginoon. May galak pa rin tayo, nakakangiti pa rin tayong haharap sa Diyos. So yung kagalakan na dulot ng Adbyento, hindi lang ito Christmas party. Ito ay kagalakan ng pagdating ng ating Panginoon. At yung ikaapat na kandila ng Adbyento ay sumisimbolo ng pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos na naranasan natin sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang Panginoong Hesukristo, siya mismo ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Ang ating Panginoong Hesukristo ang nagkatawang taong pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos na nahahawakan. Pag-ibig ng Diyos na naririnig, na nararamdaman. Yan ang Panginoong Hesukristo. Ngunit magtanong tayo,
nakita natin may Advent wreath, kulay green, kulay violet, kulay pink. Pero bakit may Adbyento? Bakit nga ba may Adbyento? Para saan ang panahon ng Adbyento? May Adbyento kasi may Pasko. Kung wala namang pagdiriwang ng Pasko, hindi na natin kailangang paghandaan yung pagsasariwa ng kapanganakan ng Panginoon. Hindi nga natin ipagdiriwang Pero dahil may Pasko, naghahanda tayo. Kailangan maisapuso muli natin yung diwa ng pagdating, pagsilang ng Panginoong Hesukristo. Nangyari ito noon matagal na panahon na, more than 2,000 years ago, nung isinilang ang Panginoong Hesukristo. Ngunit sinasariwa pa rin natin, kaya pinaghahandaan natin ito tuwing panahon ng Adbyento. Pinaghahandaan natin ito sa pamamagitan ng pagpapanibago ng ating kalooban, paglilinis ng ating sarili, dahil banal yung darating sa atin, banal yung Panginoon na sumilang sa atin. Kung a-attend tayo ng birthday, kailangan nakahanda tayo. Kung maaari, may dala tayong regalo. Isusuot natin yung maganda nating damit. Kasi mahalaga yung birthday ng taong pupuntahan natin at mahalaga yung tao na nag-birthday. Ganun din ang panahon ng Adbyento. Naghahanda tayo kasi may Pasko. Pangalawa, may Adbyento kasi nangako ang Panginoong Hesukristo na babalik siya para isama tayo sa kanyang kaharian. Ibig sabihin, ang Adbyento ay hindi lamang paghahanda para sa Pasko. Ito rin ay paghahanda para sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Babalik siya. Kaya dapat lagi tayong handa. Lagi tayong nakahanda sa pagdating niya na hindi natin alam kung kailan. Para pag dumating siya, hindi tayo magulat. Ay, andyan na pala. Ay, oo nga pala. Hindi. Kailangan lagi tayong handa sa pagdating ng ating Panginoon. Kumbaga pag umalis yung magulang natin, si mami o si daddy, at may iniutos sa atin na gawin natin, dapat pagdating niya, natapos na natin. Handa tayo. Handa tayo dahil ginawa natin yung ipinagagawa sa atin ni mami o ni daddy. Handa tayo dahil ginagawa natin yung gusto ng Diyos na gawin natin. At ano yung gusto ng Diyos na gawin natin? Maging mabuting bata. Masunurin sa magulang, masunurin sa guro. Mabait. Hindi nang aaway ng classmate. Nag-aaral, mabuti. Ilan lamang yan sa mga gustong ipagawa sa atin ng Diyos. At ito rin yung paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon. Kaya magandang tanungin din natin yung sarili natin. Handa na ba ako para salubungin ang Panginoon na darating? Handa ba talaga ako? O may kailangan pa akong ihanda? Kung mayroon pa, huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Gawin na natin para hindi tayo abutan ng Panginoon na hindi handa. Pero paano ba ako maghahanda? Gawin nating mas simple yung paghahanda natin. Tanungin natin, kanina pa natin inuulit-ulit, di ba? Naging mabait ba ako? O baka may mga ginawa ako, nasabi ako, na nakasakit sa kapwa ko at nakasakit kay Jesus? Kung meron, hihingi ako ng tawad, hihingi ako ng awa ng Diyos, magsosorry ako, tapos mangangako ako
na mas magiging mabait sa susunod. Mangangako ako na hindi ko na uulitin kasi alam ko na hindi yun yung gusto ng Diyos, hindi yun yung gusto ni Jesus para sa akin. Gusto niya maging mabuti akong bata, maging mabait na bata. Pangalawa, laging magdasal. Makipag-usap lagi kay Jesus na gusto kang maging kaibigan. Sabihin mo lang sa Kanya na minamahal mo siya at gusto mo rin siyang maging kaibigan. Kapag naging kaibigan natin si Jesus, magiging handa tayo lagi. At hindi lang handa, magiging excited tayo lagi sa pagdating niya. At mapapalaki natin ito, mapapalago natin ito kapag tayo ay laging nagdadasal. Laging nagsisimba tuwing linggo o kung kaya natin kahit hindi linggo nagsisimba. Laging nagdarasal pagkagising. Nagpapasalamat bago kumain at pagkatapos kumain. Nagdadasal bago mag-aral. Nagdadasal bago pumasok. Nagdarasal bago matulog. Nagdarasal kahit anong gawin. At minsan kahit wala tayong ginagawa, kapag iniisip natin ang Diyos, iniisip natin si Jesus, nagdarasal din tayo. Kaya laging magdasal. Yung panahon ng Adbyento ay inihahanda tayo para tanggapin yung pinakamahalagang regalo ng Diyos sa atin. Maaaring pagdating ng Pasko, marami kang matanggap na regalo. Madami kang matanggap na pera. Hindi natin alam. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pero tandaan natin na noon pa man, ibinigay na ng Diyos ang pinakamahalagang regalo. Yung pinakamalaking regalo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang pinakamahalaga at pinakamalaking regalo ng Diyos para sa atin. Kaya nga, sana maging handa tayo ngayong panahon ng Adbyento. Sana maging excited tayo sa pagdating ng Panginoon, hindi lang sa Pasko, kundi yung panahon na darating muli siya. Sana maging kaibigan talaga natin ang ating Panginoong Hesukristo para sa kung anumang mangyari, handa tayo sa Kanyang pagdating. Maraming salamat sa inyong pakikinig, sa inyong pakikiisa, at sana sa pagkakataong ito, sa oras na ito na itinalaga natin sa ating recollection para sa panahon ng Adbyento at paghahanda sa Pasko, mas malapit tayo sa Diyos. Sana natulungan ko kayong mas mahalin ang Diyos, mas malapit sa Diyos, at mas paglingkuran ang Diyos sa ating maliit at simpleng paraan. Nawa magkaroon tayo ng mabiyaya at mabungang panahon ng Adbyento at Pasko. At pumasok tayo sa bagong taon na mas buo ang puso na nagmamahal sa Diyos. And now, let's hear the closing prayer coming from yours truly, CCF Coordinator of St. Joseph Parish School. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. As we bring this Advent recollection to a close, we come before you with hearts full of gratitude. Thank you for guiding our reflections and being present with us in this sacred time. As we anticipate the arrival of your Son, Jesus Christ, help us to carry the spirit of hope, peace, joy, and love into our daily lives. Grant us the strength to embrace the challenges ahead with faith and resilience. May the lesson learned during this recollection with us, shaping our attitudes and actions in alignment with your divine will.
We ask for your continued guidance and blessings as we navigate the journey of Advent and prepare our hearts for the celebration of Christ's birth. Lord, let your light shine brightly within us and through us, so that we may become for your love to the world. This we ask through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.